Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys ay andito nga pala tayo ngayon sa aking mini greenhouse ulit. Ayan. So umuulan nga pala ngayon guys. Ayan, kung nakita ninyo, ang bilis talaga tumubo ng mga damo kapag umulan. So marami na naman akong bubunutin ng mga damo-damo sa aking garden. Ayan. So nandito nga pala ako kasi magdidilig ako ng aking mga babies. Ayan. So, meron ng umitim dito na dahon. Tanggalin muna natin para hindi mahawa yung iba. So, ito nga pala yung diligan ko. Ayan, ito sila. Ito rin, yung mga babies ko rin. Tsaka yung sa gilid. So, dapat sana ay kahapon ng hapon ko sila diligan. Kaya lang nakalimutan ko. So, ngayon ko na lang siya diligan. At ito ang ganda. Ang cute ng kanyang bulaklak So, isa pa lang yung bumuka dito. Yan, ang cute ng bulaklak ni Krasula. So, kahapon, nandito ako kasi nagripat ako ng aking mga babies. So, ito yung niripat ko kahapon. Yan, pinalitan ko ng bagong lupa. Pero yung pot nila ay ganun pa rin yung laki. So, ito na lang yung naiwan, itong dalawa sa likod. Hindi ko pa napalitan ng bagong lupa. So, ganito lang kalaki guys. So, yung So, hindi ko na nilipat sa medyo malaking pot. Kasi gusto ko siyang makip na maliit lang para maganda siya ilagay sa arrangement. So ito nga pala yung ginamit ko na fertilizer ngayong taon, Hyponics. So ang NPK niya is 6-10-5 at ang laman niya ay nasa 800 ml itong isang bote. Ayan. So ito siya guys, matagal ko na siyang gamitin. Kung ang paggagamitan ko lang ay yung succulents lang talaga. So, napakatagal ko na siyang gamitin. Siguro sa ganito ka laki na bote ay bago ko siya maubos, siguro 1 taon kalahati. Basta succulents lang yung paggagamitan ko. Ayan. So, last year, ang ginamit ko nga pala na fertilizer ay eto. Ayan. Binili ko nga pala to sa 100 Yen shop. So, pwede siya sa indoor plant, pwede din siya sa succulent and cactus. So, kapag gumamit ako sa ganito kalaki na pot, ang binubudbud ko lang ay 5 hanggang 6 lang na bilog. So ang hitsura nga pala ng laman nito ay ganito. Ayan. Ganito yung hitsura niya. So kapag medyo malaki na yung pot na pinagtaniman ko ng aking succulents, ayun, 10 na ganito. So binibilang ko talaga yung nilalagay ko na na fertilizer para hindi masyadong marami. So, ngayong taon, ito yung ginagamit ko. Ayan. Kasi halos ng mga succulents ko ay pinalitan ko ng bagong lupa. So, ang sinusunod ko ay yung sa pinakababa, may nakasulat na cactus or saboten. Ayan. So, sa 10 liters, ayan, 10 litro ng tubig ay ang ihalo lang natin nito ay 1/4 cup or 5 ml. So, sa 2 linggo, 1 beses lang siyang gamitin para sa cactus. So, mayroon na akong naka-ready dito na 10 litrong tubig. So, subukan nating ihalo sa tubig kung ano yung magiging hitsura. Ayan, ito yung cup. Ayan, so ang kulay nga pala nito ay blue. So, ganito lang karami guys. Ayan, so 1/4 lang talaga. Diba napaka-konti lang? Ayan. Napakakunti lang talaga. So, ihalo natin sa 10 litrong tubig. Ayan. So, ganyan yung hitsura guys. At ihalo natin. So, haluin natin ng mabuti. Ayan. Hanggang matunaw yung hanggang matunaw yung blue na kulay. Ayan. So, kung napansin niyo, di ba, parang walang nagbago guys. Tubig pa rin siya tingnan. Napaka-clear pa rin ng tubig na nilagyan natin ng fertilizer. At mayroon na din ako ditong pandilig. Yan. So, eto. May pandilig ako dito guys. So, diligan natin yung aking mga babies. Kasi ito lang naman talaga yung gusto kong diligan ngayon. Ayan. So, sa ngayon, ang ginagawa ko ay pa rin. Full watering pa rin. Lalo na sa mga babies. Kasi medyo malamig pa naman yung panahon namin. So, full watering pa rin. So, sa mga succulents ko naman na nakatanim sa mga big pots. Ayan. So,
bihira ko lang din silang bigyan ng liquid fertilizer sa ngayon kasi yung iba ay pinalitan ko ng bagong lupa. So yung lupa nila ay may gardening soil. So yung gardening soil ay meron na kasing fertilizer na halo. So bihira ko lang silang bigyan ng So nabigyan ko na sila ng liquid fertilizer ay pa lang, isang beses pa lang mula nung niripat ko. Ayan. So, ito yung mga babies lang yung madalas ko bigyan ng liquid fertilizer kasi yung ginamit ko dito na lupa ay peat moss. So, yung peat moss, wala naman siyang nakahalong fertilizer. So, itong mga babies lang yung madalas kong bigyan ng liquid fertilizer every 2 weeks. Or kapag hindi pa sila umabot ng 2 weeks, kapag nagdilig ako ay tubig lang. So, hindi ko sila lagi-lagi binibigyan na every 2 weeks talaga. So, ayun. So, pinapakiramdaman ko lang kung kailangan nila ng fertilizer o hindi. Kasi kapag napasobra kasi sa fertilizer, medyo manghihina kasi yung ating succulents kapag napasobra sila. Mas mabilis silang magkamashi, mabilis silang mabulok, or mabilis silang magkasakit. Mabilis silang kapitan ng sakit at lapitin sila sa mga insekto kapag napasobra sila sa fertilizer. Ayan. So, sa ngayon ay full watering sila, pero pagdating ng summer ay wala na silang fertilizer, guys. Hindi ko na sila binibigyan ng fertilizer during summertime. Kung diligan ko man sila ay tubig na lang, pure tubig na lang talaga kasi nga hindi naman sila active during summertime. So, hindi ko sila binibigyan ng fertilizer kapag summer na. Ayan. So, may dito guys, nagkaroon ng stem rot. So, tinanggal ko na yung, nabulok na stem. So, yung dahon na lang ang iniwan ko para magkaroon ng babies. So, ito rin, gusto ko rin to siyang diligan kahapon pa. Ayan. Kasi yung mga dahon niya sa baba ay napaka-soft na talaga. So, ayan. So, ito rin, ayan, diligan ko rin tong aking mga ghost plant. Ito, tingnan ninyo guys, yung aking mga kinatings na mga burros tail. Ito yung mga puno. May mga babies na. So, ito binudburan ko rin to siya ng fertilizer. So, dahil nagdilig ako ngayon, bigyan na rin natin siya. Ayan. Bigyan na rin natin ng tubig. And, ito rin. So, 4 days ago, tinusok ko dito tong mga nakatings ko na mga ghost plant. Ayan. So, hindi sila full watering, yung katatanim pa lang kasi yung kanilang ugat ay hindi pa naman hanggang doon sa pinakailalim. So, kung hanggang saan lang yung ugat, dun lang din yung kanilang tubig. Kasi kapag binigyan ko sila ng maraming tubig, matagal silang matuyo kasi wala namang sumisipsip doon sa pinakailalim. Wala namang ugat doon. So, matagal silang mababad sa tubig. So, dito naman sa gilid, meron ako ditong tinanim na maliit. Hindi siya masyadong kita na krasula. Tapos, eto nga pala yung PVN ko dito sa mini greenhouse ko. Diba? Napakaganda ng dahon, Ayan, napaka-healthy. I-compare dun sa nakatanim sa clay pots ko na nasa bahay. Ayan. So, ayun lang guys, yung ma-share ko sa inyo. Ayan. So, ito hindi ko muna to diligan kasi kadidilig ko lang nito nung nakaraan, 1 week ago. So, kapag diniligan ko, ayan, masisira sila guys. At ano pa naman yung mga dahon nila, healthy pa naman. Ito is medyo moist pa yung ilalim. So, kapag diniligan ko to, ayan, magiging ganito yung mga dahon. So, mag-ingat din magdilig sa mga dahon. Lalo na kapag wala pa siyang ugat, ayan. Magmamashi yung dahon. Yung iba naman dito ay naulanan nung umulan kasi nabuksan ko dun sa gilid, ayan. So, basa pa rin. So, ito naman, kapag ganito kalaki, ayan. So, once a month ko na lang din to siya diligan ng liquid fertilizer kasi bago pa yung lupa nila at hindi pa naman sila gaano maraming ugat sa ilalim. So, once a month na lang yung kanilang fertilizer, yung liquid fertilizer na binibigay ko. So, ayan guys. Tapos, ito rin, ayan, once a month din yung mga malaking succulents ko na nakalagay sa medyo malaking pot. Ayan, once a month lang din yung kanilang liquid fertilizer kasi medyo bago-bago pa yung kanilang lupa. Ayan. So, ayun lang guys yung ma-share ko sa inyo.
Yan. So, sa ngayon, itong mga nakalagay dito ay once a month lang. Minsan nga, sa ngayon ay isang beses ko pa lang nabigyan ng liquid fertilizer itong mga bago kong tinanim. So, ang madalas kong bigyan ng liquid fertilizer ay etong mga babies. Ayan, eto. Kasi ang ginamit ko ditong potting mix ay peat moss. Tapos, yung kanilang pot or yung square-square ay napakaliit. Ayan. So, tamang-tama, wala na silang nutrient yung lupa nila kasi nga palaki sila ng palaki ngayon. So, kumukuha sila ng maraming nutrient noon sa lupa. So, dahil konti lang yung kanilang lupa, ayun, kailangan nila ng fertilizer. So, ayan, every 2 weeks. Minsan, kapag nakalimutan ko, hindi ko sila binibigyan ng fertilizer. Tubig na lang, ayan. So, yun lang guys, ang ma-share ko sa inyo, ayan. So, ito napansin ko to siya guys Habang nandyan ako sa labas, nag-ayos ako nung nakaraan, napansin ko to na napaka-chubby ng kanyang dahon, ayan. Ano nga pala to siya? Si Angel Fingers, ayan. Napaka-chubby ng dahon. Bigla siyang lumaki ngayon. Ayan. Diba ang ganda? So, ano nga pala to siya? Cluster nga pala sila. Ayan. Growing from leaf. So, ayun lang guys, yung aking latest update dito. Ayan. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!